So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. Pag-ukupa ng China sa Sandy Cay, fake news lang ayon sa National Task Force on West Philippine Sea. 20 pesos na kada kilo ng bigas, pasok sa quality standard ayon sa National Food Authority. Sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less yung mga boboto, sana naman ma-reach din natin yung ganun kadami porsyento bilang. Lalo pa, ito naman ay ina-announce natin at lalo pa talagang hindi na po sila mahihirapan dahil po shading lang ito. Mataas na voter turnout sa local absentee voting, inaasahan ng Commission on Elections. Sa foreign relations, matapos ng tatlong hearing, there are several findings that we have already established. And firstly, that the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. Senator Amy Marcos naniniwalang politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Investigasyon sa kaso ng former president inirekomenda sa Korte at Ombudsman. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. Naarestong suspect sa pananagasa ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada. May mental health issue ayon sa Vancouver Police. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi totoo at fake news lang ayon sa National Task Force on West Philippine Sea ang sinasabing pag-ukupa ng China sa Sandy Cay. Tugon ito ng task force sa pagpapakuha ng litrato ng ilang tauhan ng Chinese Coast Guard sa naturang lugar na hawak ang bandila ng China. Tiniyak naman ng palasyo ang dedikasyon ng kasalukuyang administrasyon na ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa WPS. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Magandang hapon, Benedict. Para ba sa NTF-WPS, ano para sa kanila ang layunin ng China para palabasin na inukupan nila ang lugar? Magandang hapon, June. Sa isang press conference nga na isinagawa ng National Task Force on West Philippine Sea kanina, sinabi nila na hindi pa rin malinaw sa kanila hanggang sa ngayon kung ano nga yung intensyon sa ginawang ito ng China. Fake news o misinformation lang. Ganito kung ituring ng National Task Force on West Philippine Sea ang lumabas na balita na inokupan ng mano ng China ang Sandy Cay. Ayon kay National Security Council, Assistant Deputy General Jonathan Malaya, para mapabulaanan na naturang claim ng China, 4 na composite team ng NTF-WPS ang ipinadala sa lugar. Binubuo ito ng 4 na rubber boat na kung saan lulan ang mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Pinuntahan nila ang Sandy Case 1, 2, and 3. So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sa inilabas na larawan ng isang Chinese state broadcaster, makikita na nagpakuha ng larawan ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang hawak ang watawat ng China na magpunta ang mga ito sa Sandy Cay 2. So we're here to debunk that and to assure the public that we have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case yesterday, and we continue to monitor, and until today there is no seizure or illegal occupation of those cases. Ayon pa kay Malaya, dapat din sundin ng China ang Code of Conduct sa West Philippine Sea na binuo noong 2002. The PRC always refers to the 2002 Declaration of Conduct, and one of the provisions of that
declaration is that there is no occupation of unoccupied features. The status quo is to be maintained. So the Philippines, of course, adheres to that declaration. Any action that will go beyond the current status quo has already been declared a red line, especially when it comes to reclamation and building activities. Sandy Cay is only approximately 3 kilometers from Pag-asa. It is within monitoring distance by our forces stationed on the island. Tiniyak naman ng palasyo ang dedikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng National Security Council, dahil may soberanya tayo sa Sandy Cay, anumang gagawing aksyon dito ay kahalintulad lang din ang gagawin sa alinmang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Yun kanina, nakikiusap nga rin ang National Task Force on West Philippine Sea na tulungan sila na mapabulaanan nga itong gina-claim ng China na kung saan lumalabas nga na inangkin na nila itong Sandy Cay. At para naman sa NTF-WPS ay sapat naman na yung ginawang pagpapatrolya ng tauhan ng PCG, ng Navy at ng PNP Maritime Group sa Sandy Cay kahapon. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Hinamon ng isang mambabatas ang National Security Council o NSC na pangalanan ang mga kandidatong sinusuportahan umano ng ibang bansa. Kasunod ito ng inihag ng NSC na may mga indikasyon ng information operations ang Chinese state-sponsored entities sa Pilipinas upang panghimasukan umano ang paparating na eleksyon. Ito ang balita ni Rosalie Gaz. At yung nangyaring investigation sa Senate ay dapat pangalanan ng NSC. No, yung sinasabi nilang mga kandidato na sinusuportahan or influenced by the other country, no, kung China man yan, whether kung ito ay suportang material, suportang mga disinformation against doon sa mga kalaban noong mga kandidatong sinusuportahan ng China. Kung si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tatanungin, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon sa aligasyong panghihimasok ng dayuhan sa halalan ng Pilipinas. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon umano ng information operations ang Chinese state-sponsored entities sa Pilipinas. Layunin umano nitong panghimasukan ang paparating na midterm elections sa Mayo. Samantala, hindi na pinatulan ng NSC ang hamon ng Makabayan Bloc Solon na pangalanan ng mga kandidatong suportado ng mga dayuhan. So I will not dignify those statements anymore from the Makabayan Bloc. It's really useless and it's very disappointing for the National Security Council that the Makabayan Bloc itself is now parroting the same statements coming from Beijing. It is a disappointment to us. Gayunman, hinikayat ng opisyal ang Chinese Embassy sa Manila na ipaliwanag ang checking ibinayad nito umano sa isang marketing firm para sa mga tinatawag na keyboard warriors. Noong nakalipas na linggo, nabunyag din sa pagdinig sa Senado ang isang kontrata umano ng Chinese Embassy sa isang kumpanya para sa operasyon ng local trolls sa Pilipinas. They should explain to the world and to the Filipino people why they are interfering in the internal matters of the Philippine government, no, of the Filipino people. Why are they trying to influence the political discourse in this country, which is something that no diplomatic mission should be doing.
posible namang ipatawag ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones ang kumpanyang binayaran umano ng Chinese Embassy para sa operasyon ng troll farm sa bansa. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, infinitos, nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Oo. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Samantala, nagbabala naman si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa tumitinding banta ng foreign interference. Giit ni Congressman Ortega, may mga kandidatong tumatakbo ngayon na may basbas umano ng banyagang interes. Dapat i-reject ang Team China sa paparating na eleksyon at isulong ang interes ng Pilipinas. Dagdag pa nito, may script umano na galing sa Beijing at may mga nagsusulong pa nito, kaya dapat anyang itakwil ito ng publiko. Kung ang kongresista rin ang tatanungin, dapat anyang makapagsampa ng kriminal na kaso at makapagpasa ng mas matinding batas laban sa foreign election interference. Ikinababahala naman ng palasyo ang isyu ng umano'y foreign interference at pinaiimbestigahan na ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa huling araw ng pagsasanay, sumabak sa casualty exercise o CASEVAC ang mga sundalo ng air at surface assets ng Philippine Navy. Wala rin namataang Chinese vessels sa pagtatapos ng pagsasanay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ang kahalagahan nito ay mabigyan ng karampatan at kagad na lunas sa mga pasyente na dito sa barko. Sa pagtatapos ng Multilateral Maritime Exercise o MME ng Estados Unidos at ng Pilipinas, sumabak ang mga tropa ng aircraft at Philippine Navy sa casualty evacuation o CASEVAC. May isinagawang dalawang senaryo sa naturang pagsasanay. Ang una ay non-ambulatory patient o di kayang maglakad na sinakay sa stretcher. At pangalawa naman ay isang ambulatory patient o naglalakad. Matapos mabigyan ng pangunang lunas sa barko, kapwa isinakay ang mga pasyente sa helicopter at dinala sa Naval Station sa Ernesto Ogbinar sa La Union. Pasado alas 11 nga nang makabalik na nga itong aircraft ng Philippine Navy kung saan nga ay kukunin naman yung isang casualty dito sa BRP Ramon Alcaraz at dadalhin uli at sasakay dito sa helicopter. Ating SOP at pagsasanay sa ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na po sa barko at sa ating helicopter, kung paano po mag-transport ng isang pasyente galing po sa barko papunta po sa isang treatment facility on land. Ayon kay Commander Johans, hindi lang mga sundalo ang pwede nilang matulungan sa pagsasanay. Pagdating po sa humanitarian assistance and disaster relief, ito po ay napaka-importante. For example po, kami po ay nagkaroon ng rescue and assistance sa isang mangingisda na natagpuan namin sa dagat. Pwede namin po itong i-transfer from our ship to the nearest treatment facility. Samantala, ang nasabing Joint Maritime Combined Exercise ng US at ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ay nagbigay din sa mga sundalo ng malaking moral para ipagpatuloy ang commitment sa kalyadong bansa. At the end of the Philippine Navy, lalong-lalo po yung ating mga personnel, this is a great avenue for them to enhance their skills and most especially to build up their confidence and in the conduct of different naval operations. Sa huling araw ng MME ng US at Philippine Navy, wala namang namataan na Chinese vessel na malapit sa lugar kung saan isinagawa ang naturang pagsasanay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC ng mataas na voter turnout ng kauna-unahang local absentee voting
o LAV kaugnay ng 2025 midterm elections. Samantala, tiniyak naman ng komisyon na makaboboto ang mga apektadong residente sa pagputok ng Bulkang Bulusan at Canlaon. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinaboto po natin sila na mas maaga, national positions lamang po. Walang local position na involved. At ito po ang kauna-una ang pagkakataon sa ating local absentee voting na automated po. Nagsimula na ngayong araw ang local absentee voting o LAB na tatagal hanggang Miyerkules, April 30. Sa ilalim ng batas, ito ay para sa ating mga kababayan na hindi maaring iwan o may mahalagang trabaho sa araw ng halalan sa May 12. Sa Palasyo del Gobernador, bumoboto ang mga empleyado ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ang unang pagkakataon na ginawang automated ang botohan. Sinishade ang balota hindi katulad ng mga nakaraang halalan na mano-manong sinusulat ang pangalan ng ibinobotong kandidato. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, umaasa silang mataas ang turnout o boboto sa local absentee voting. Noong 2022 presidential elections ay 88% ang voter turnout ng LAB. Sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less siyang mga boboto, sana naman ma-reach din natin yung ganung kadaming porsyento bilang, lalo pat ito naman ay ina-announce natin at lalo pa talagang hindi na po sila mahihirapan dahil po shading lang ito. Mahigit 57,000 ang naaprobahang makaboto. Dito sa local absentee voting o itong tinatawag nilang LAB, pagkatapos nating bumoto, hindi ka agad-agad na isusubo o i-feed ang ating balota sa makina. Sa halip, ito ay sisilyuhan. Ilalagay dito sa white envelope, sisil. Pagkatapos, ilalagay pa sa isang bukod na brown envelope at mayroon ditong bukod na seal para matiyak talagang secured o ligtas ang ating mga boto. At sa May 12 na ng gabi, ito ay bubuksan at isusubo sa makina para yung ating mga boto ay mabibilang. Ang mga balota po nila ay isa-safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong ipifeed sa mga makina. Dito po gagawin sa main office ng COMELEC. Ilan sa mga bumoto ang tiwala sa proseso ng COMELEC na maiingatan ang kanilang boto. We try to put our faith in that and of course I hope so naman na magiging secure naman po yung boto ko po. Ako yung unang bumoto dito sa main office at naging maayos naman yung ating pagboto. It would appear na yung ating mga special electoral boards are properly trained at saka assured naman ako sa security ng ating balota. Pinakamarami sa mga inaasahang makaboto ay mga kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. May 1,005 din na mga kawani ng media. Samantala, walang nakikitang dahilan ang COMELEC para ipagpaliban ang halalan sa lugar na apektado ng pagputok ng bulkan. Tiniyak ng poll body na may nakahandang contingency measure para makaboto pa rin ang mga apektado sa pagputok ng Mount Bulusan sa Sorsogon. Paliwanag ng komisyon, posibleng sa makeshift o sa evacuation center nila dalhin ang mismong botohan. Para din po yung gagawin natin sa Mount Canlaon na kung talagang meron po tayong mga kababayan na madidisplay sa kanilang mga tirahan na kung saan magkakaroon ng tinatawag na mga satellite voting centers o yung off-site voting centers. Sa Huwebes ay bibisitahin din ng COMELEC ang mga apektadong residente sa pagputok naman ng Bulkang Canlaon. Lahat ng mga apektadong residente ay sa mga temporary polling places inaasahan na boboto. Papasok sila sa isang kasunduan kasama ng Office of the Civil Defense hinggil dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 30,000 pulis ang inaasahang lalahok sa local absentee voting sa buong bansa. Kabilang sila sa mga magbabantay para sa seguridad ng araw ng halalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. No, parang proud ka na talagang you can vote freely, 'di ba? Kaya lang nga limited lang between pagka absentee voting, you're limited to Senate and Congress. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang pagboto sa pagsisimula ng local absentee voting kaninang umaga sa Campo Crame. Tumagal lamang ng halos 5 minuto ang pagboto ni General Marbil. Ayon sa General,
First time niyang bumoto sa Campo Crame kung saan pinuri nito ang sistemang ipinatupad ng mga pulis. I usually vote for local. Ang galing ng proseso natin. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping them sa election. And it will be more pagka na-replicate natin sa baba. Very organized. Sinabi pa ni Chief PNP, madami sa kanilang tauhan ang naka-duty sa araw ng halalan, kaya't humigit kumulang sa 30,000 ang inaasahang buboto sa 3 araw na absentee voting. Sa Campo Crame lamang aniya, nasa 1,471 na ang pulis na inaasahang boboto. We're happy that maraming buboto sa atin. More than 30,000, no? Yes, sir. 30,000 absentee voting sa PNP. It will give us more time kasi talagang gusto natin talaga yung 100% yung mga pulis natin na duty po kami. Sinabi pa ni Chief PNP, kahit siya ay magiging abala sa mga inspeksyon sa iba't ibang lugar sa bansa pagsapit ng May 12. Ako mag-iikot ako during election kaya nauna kami. Marami pang mga officers namin that will be voting. Tinanong ko sila, hindi lang sila sumubay sa atin. Nauna nang sinabi ng PNP na nasa 120,000 na pulis ang kanilang ipapakalat sa araw ng halalan para magbantay sa nasa 37,528 voting centers sa buong bansa. We will be deploying a substantial number of PNP personnel during election day. No? We also prepared to assist the COMELEC, ito tinatawag natin BEIs. We have trained 7,043 personnel ready to assist the electoral process as part of the electoral board, of which 3,774 madideploy po sa BARM. Dagdag ng General, mahalaga ang boto ng bawat pulis. Hindi lamang aniya sila tagapagpatupad ng batas ng demokrasya, kundi bahagi sila nito. Ang pagboto aniya nila ay hindi labang karapatan kundi bahagi ng kanilang trabaho bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Kaugnay nito, nanawagan din ang pinuno ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, maging alerto at mapagmatsyag para sa pagkakaroon ng payapa at ligtas na halalan sa Mayo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuri ng National Food Authority o NFA ang bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo simula May 1. Kasama sa akbang na ito ang pagsasagawa ng NFA ng quality assessments sa mga bigas na nasa warehouses kasama na ang ilalabas na 20 pesos per kilo. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Mia, ano ang assessment ng NFA sa kalidad ng bigas na 20 pesos per kilo? Magandang hapon sa iyo, Monica. Ayon sa National Food Authority, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang quality assessment sa mga bigas na nasa mga warehouses. Gayon din yung mga bigas na inilalabas nila sa kanilang mga warehouse. Kaya naman pagtitiyak ng ahensya na pasok sa kalidad o pasado sa kalidad ang ilalabas na bigas na ibebenta ng 20 pesos per kilo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, wala naman aniyang dapat ikapangamba ang publiko sa kalidad ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas na proyekto ng pamahalaan dahil buwan-buwan ay nagsasagawa ng testing ang NFA upang masiguro ang kondisyon ng mga imbak na bigas sa mga warehouse. Dapat hindi na pumasa, hindi na natin yan i-release. So far, maganda naman ang quality assessment natin. No? And we will make sure lahat ng lalabas talagang pasado sa standard. No? Ayon sa opisyal, mayroon talagang posibilidad na ang daan-daang milyong sako ng bigas na matagal nang nakastock ay magkakaroon ng deterioration o pagkasira. Ngunit sisiguraduhin nilang pwede pa itong i-consume o maging ligtas pang kainin. Meron talagang katiting na deterioration, but as to fit for human consumption, super fit for human consumption yan. Ginagawa natin lahat ng testing para ma-assure yan. Niliwanag din ng NFA na ang bigas na ibebenta na 20 pesos per kilo ay local rice at hindi imported. Ayon kay Admin Lacson,
Isang dahilan aniya kung bakit binuo ang programa na ito ay hindi lamang para makapagbigay ng murang bigas sa publiko, kundi upang matulungan din maging ang mga lokal na magsasaka. This is purely and definitely local rice. Walang binibili si NFA na imported rice since RTL. Puro local rice na lang ang ating binibili. So, ito ay 100% local rice. Samantala, muling pinabulaanan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may kaugnayan sa nalalapit na halalan ang paglulunsad ng proyektong ito. Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kinokwestiyon ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Aniya, inabot lang talaga ng 3 taon ng pag-aaral bago tuluyang mapatupad ang programa. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta isinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayanin magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo ay dapat pong gawin lamang. Monica, kaugnay naman ng nasabi na proyekto, ayon din sa Malacanang na nakadepende sa local government unit ang guideline na ilalabas kung paano nila ibebenta ito sa publiko. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos mula sa biyahe nila galing sa Vatican City. Ayon sa Malacanang, lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base kanina bago mag-alas 7 ng umaga. Inaasahan naman na ipagpapatuloy agad ng punong ehekutibo ang kanyang trabaho, lalo na at kasama sa schedule nito ang pagbisita sa Pilipinas ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ngayong linggo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Hawak na ng mga otoridad ang suspect sa nangyaring pananagasa sa isang Filipino event sa Canada na ikinasawi ng 11 individual. Samantala, itinigil ng ilang politiko sa Canada ang kanilang pangangampanya upang magpahayag ng pakikiramay sa mga biktima ng trahedya. Mula sa Winnipeg, Canada, ito ang balita ni Miguel Moldez live. Miguel, ano ang itinuturing dahilan ng mga pulis diyan sa Canada kung bakit nagawa ng suspect yung pananagasa? Ang tinitingnan nila ay ang mental health problem. Ito yung isang tinitingnan dahilan ng Vancouver Police na sanhi ng insidente sa isang Filipino community event dito sa Canada. Ayon sa Vancouver Police, bagamat alam nila na may problema sa pag-iisip ang suspect, hindi pa nila tuluyang nababatid ang motibo nito. While I'm not prepared to speak about the potential motive, I can now say with confidence that the evidence in this case does not lead us to believe this was an act of terrorism. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. I am unable to publicly identify the person who is in custody because charges have not yet been laid. Inalis na ng Vancouver Police ang posibilidad na terorismo ang nasa likod ng pananagasa ng suspect sa isang pagdiriwang na Filipino community sa Vancouver, Canada, Sabado ng gabi. Nasa kustudiya na rin ng mga otoridad ang suspect at nasampahan na ng kasong murder.
Samantala nakikiramay ang ilang Canadian leaders matapos ang malagim na insidente. Sinabi ni Prime Minister at Liberal leader Mark Carney na kinausap nito ang mayor ng Vancouver na si Ken Sim at tiniyak ang federal government support para sa mga naging biktima ng trahedya. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang conservative leader na si Pierre Poilievre at sinasabing nakipag-ugnayan na siya kay British Columbia Premier David Eby at kay Philippine Consul General Gina Moralin patungkol sa Lapu-Lapu Festival attack. Binisita rin nito ang ilan sa mga miyembro ng Filipino community sa Mississauga, Ontario. Napag-alaman naman na umattend ng festival si NDP leader Jagmeet Singh noong Sabado ng gabi at ngunit umalis ito ilang minuto bago naganap ang pag-atake. Naging matindi rin ang epekto ng insidente sa buong kampanya. Marami sa mga nakatakdang rallies ng Liberals, Conservatives at NDP ang kanilang kinansila bilang paggalang sa mga biktima. Balik sa inyo. Maraming salamat, Miguel Moldez from Winnipeg, Canada. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng nangyaring Lapu-Lapu Festival incident sa Vancouver, Canada. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakapag-establish na ng komunikasyon ang Philippine Consulate General sa Vancouver sa pagitan ng mga biktima, pati na rin sa Vancouver Police Department. Sa naunang pahayag ng Pangulo, ipinaabot nito ng lubha itong nabigla at malungkot sa nangyaring insidente. Nagpaabot din ito ng pakikiramay para sa pamilya ng mga biktima. Dahil po ito'y kapwa Pilipino, minadali po agad na matulungan, ibigay po ang lahat na maaaring maitulong, lahat ng koneksyon para sa mga Pilipino po natin na nadamay po dito sa trahedya po sa Vancouver. Sumabog ang bahagi ng Shahid Raja'i Port sa Bandar Abbas, Iran noong Sabado na ikinasawi ng 28 na tao at ikinasugat ng hindi bababa sa 800 individual. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, naniniwala ang mga otoridad na nagmula ang pagsabog sa mga container na may lamang kemikal. Nagdeklara ng state of emergency sa lungsod dahil sa matinding polusyon, habang iniutos ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang malalimang pagsisiyasat sa insidente. Ipinadeport ng US Immigration ang Customs Enforcement o ICE ang 3 batang US citizens na may mga edad na 2, 4 at 7 taong gulang kasama ng kanilang mga ina sa Honduran. Ayon sa kanilang mga abogado, ikinulong ang mag-iina matapos ang voluntary presence ng mga ito sa routine check-in sa Intensive Supervision Appearance Program o ASAP. Ang mga nanay ng mga bata ay iligal na naninirahan sa estado ng Louisiana sa USA, ngunit sa Amerika ipinanganak ang mga bata. Giit ng mga abogado ng pamilya na sina Gracie Willing at Erin Herbert, ikinulong ang mag-iina sa ICE facility at hindi nila ito nakausap hanggang sa ma-deport sa loob lamang ng 24 oras nang walang sapat na due process. Pahayag ng immigration judge na may hawak ng kaso. Bagamat undocumented ang mga nanay, illegal at unconstitutional pa rin na ipa-deport, i-detain o i-recommend for deportation ang isang US citizen. Depensa naman ni Trump border czar Tom Homan at US State Secretary Marco Rubio. Mismo ang nanay ng mga bata ang humiling sa pamamagitan ng isang Spanish handwritten letter na isama ang mga bata sa deportation patungong Honduras. Ngayong araw nakatakdang isagawa ang general election sa Canada. Ilang oras bago ang botohan, lumapas sa pinakabagong survey na may 4% lamang ang Liberal Party ni Mark Carney laban sa Conservatives ni Pierre Poilievre. Ito ang balita ni Klein Sinka. We don't need chaos.
We need calm. We don't need anger. We need an adult, and we need action. Because we need to fight, we need to protect, and we need to build. Nakaposisyon ang Liberal Party na makakuha na ika-4 na sunod na termino kung pagbabasihan ang pinakabagong survey ng Canada-based research company na IPSOS. Ayon sa survey, 42% ng mga Canadian ang nagpakita ng suporta sa mga liberal sa buong bansa, habang 38% ang sa Conservative Party. Nasa single digit naman ang New Democratic Party ni Jagmeet Singh na may 9% lamang. Ayon sa IPSOS, 5% ng mga botante ang hindi patiyak ang kanilang desisyon at karamihan ay sigurado na sa kanilang napiling kandidato. Ipinakita rin sa survey na ang Liberal Party ay lumalamang sa mga strategic places gaya ng Ontario at Quebec. Ito ang mga probinsya na maituturing na crucial para sa pagbuo ng pamahalaan. Sa Ontario, may 8 puntos na lamang ang Liberals, 47% kontra 39% ng Conservative. Habang sa Quebec naman, nasa 40% ang suporta para sa Liberals, laban sa 24 at 25% para sa Conservatives at Black Quebecois. Sa British Columbia, bumaba ang suporta sa NDP kaya't naglalaban ang Liberals at Conservatives sa 42% at 39%. Klein Zinca, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Politically motivated ang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos sa gitna ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pagpapasuko sa dating Pangulo ng Pamahalaan sa International Criminal Court. Samantala, itinanggi ng palasyo ang pahayag ng presidential sister na group effort ng administrasyon ang pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Doon sa foreign relations, matapos ang 3 hearing, there are several findings that we have already established. And firstly, that the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. Malinaw na nais pabagsakin ng gobyerno ang mga Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos ang 3 pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaugnay ito ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pagpapasuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ng mambabatas, nagsimula ito nang batikusin ni dating Pangulong Duterte ang constitutional change sa pamamagitan ng People's Initiative, habang iba't ibang mga pahayag na ang lumabas at aksyon na ginawa ng administrasyon, partikular na ang kooperasyon nito sa naturang International Tribunal. So it's apparent that the final arrest of the former President on March 11 was part of a whole of government effort to bring down the Duterte as early as possible before 2028. Kung may political motivation at pagtatakip ng katotohanan, mayroon anyang posibleng pananagutang kriminal at administratibo ang mga sangkot sa insidente. Kabilang dito ang ilang kaso laban sa Department of Justice at Philippine National Police, partikular na si PNP Chief General Romel Marbil. Gayon din sina PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Titignan natin kung maaaring magawang committee report ito. Kung hindi, at least alam ng taong bayan na may culpable violation of laws ng iba't ibang opisyal. Kinakailangan, alamin natin, maimbestigan ang korte, kasi hindi naman korte yung Senado, pero ang aming recommendation, very strong recommendation, na imbestigahan ng ombudsman at ng mga korte sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi na anya katakataka ang opinyon ng senadora. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinyon.
Bukas ay nakatakdang ihayag ni Senador Amy Marcos ang opisyal na natuklasan sa 3 pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng pamahalaan na hindi maabuso ng mga mapagsamantalang banyaga ang paglulunsad ng Digital Nomad Visa para sa mga non-immigrant foreigners. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaayos na ang guidelines para sa nilagdaang Executive Order No. 86. Dagdag ni Undersecretary Castro, imomonitor ng pamahalaan ang magiging implementasyon nito. We will be having monitoring, unlike with the POGOs before. We will be securing definitely the processes regarding this. There will always be security features in order to protect our country from any scammers or any violations of the law. Mag-ingat po sa pagmamaneho. Isang motorista ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Butuan City matapos itong sumemplang dahil sa aso. Ito ang balita ni Lisel na L. Kaya natin-dispatch ka ron ha, atong mga tasking ha, di nato kalimtan. Nakasayin sa dimog, nakasayin sa kuwan ha, mga gamit, atong kuwan, kameraman. Mag-aalas 11 ng gabi noong April 25 nang itawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Butuan ang isang aksidente. Nangyari ang insidente sa Lower Mandakpan, Barangay San Vicente, Butuan City. Aman, wala ka dasmag, wala irora. Wala pa'y barangay tano dire no or ikaw barangay tano dire. So amo nin tabangan ha. Sir. Sir, sa may imong kuan sir, sa may gibati nimo karon sir. Wa ka maglisod ginawa? Sakit ni ginawa? Pero wala kay maano imong duha kamot? Wala sir, sakit sa sir. Ang isa di malsa. Sakit kayo. Okay. Ayon sa motorcycle rider, isang aso ang biglang tumawid sa kalsada dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa minamanehong motorsiklo. Residente ng Barangay San Vicente ang 48 anyos sa lalaking biktima. Sa lakas ng pagkakabagsak, tumama siya sa manibela ng kanyang motorsiklo dahilan ng pananakit ng kanyang kanang dibdib at hirap sa paghinga. Nagtamo rin siya ng gasgas sa kaliwang siko at pamamaga sa kaliwang sakong. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Sling para di kasakitan. Ha? Gamay ha? Okay, Sling. Ano lang sir ha? Dahil hindi nito maitaas ang kanyang braso, nilagyan din siya ng isling at benda upang mapigilan ang posibleng karagdagang pinsala. Papunta na sana sa trabaho ang pasyente nang mangyari ang insidente. Kaya na ito mo tindog, alalayan ng kanamo or amo na lang kang i-backboard? Sakit yan. So di mo kaya itindog? Ha? Kaya na lang ta? Matapos ang isinagawang initial assessment at pagbibigay ng first aid, agad na isinugod ang biktima sa Butuan Medical Center. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang nationwide job fair ang inihanda ng Department of Labor and Employment bilang pagunita sa araw ng paggawa. Kaya't libo-libong oportunidad ang naghihintay sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Ito ang balita ni Jed Neresina. Meron po tayong humigit kumulang 220,000 available na trabaho. Iba-iba pong mga kategorya at ibang mga industriya. At yun po. Mahigit 200,000 trabaho ang naghihintay para sa mga job seeker ng Department of Labor and Employment kasabay sa paggunita ng Araw ng Paggawa. Ayon kay Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, nasa 69 na job fair sites nationwide ang bubuksan sa Mayo 1, kabilang na sa National Capital Region.
Meron po tayong humigit kumulang na 2,200 na participating employers. Meron po diyang bahagi ang overseas employment dahil yung pong may mga lumalahok sa jobs fair, marami din pong naghahanap ng overseas opportunities. Kasama sa job opportunities na maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho ay ang sa manufacturing, retail, business process outsourcing o BPO, accommodation at food service activities, at financial o insurance industry. Kabilang ang mga ito sa higit 100,000 local vacancies at higit 30,000 naman sa overseas jobs. Binigyang diin ni Secretary Laguesma na target nila ngayong taon na marami ang ma-hire on the spot sa mga nasabing job fair. Gusto ko lang pong bigyan ng diin ang amin pong gustong makita. Mas marami po sana sa taong ito ay yung mapunta sa kategorya na hired on the spot, yung HOTS, no? Bagamat mainit ang panahon, ay lalamig po ang kalagayan kung pag-uwi mo sa bahay ay meron kang dalang balita na meron na akong trabaho. Paalala ng DOLE sa mga may planong mag-apply ng trabaho, siguruhing handa ang sarili. Gayon din ang mga pangunahing dokumentong kinakailangan sa mismong araw ng aplikasyon upang mapataas ang tsansa na matanggap sa trabaho. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabas sa isang survey na higit sa kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang aminadong mahirap ang mga ito. Ayon sa Malacanang, ikinukonsidera nito ang naitalang bilang at sisiguruhin na mas palalawigin pa ang mga programa laban sa kahirapan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Lahat po naman ng lehitimong survey ay kinikilala at kinukonsidera ng pamahalaang Marcos. Batid ng pamahalaan ng naitalang 55% ng pamilyang Pilipino ang ikinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Sa resulta ng survey ng Stratbase at Social Weather Station o SWS para sa unang bahagi ng 2025, pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na umabot sa 70%, 67% sa Visayas, habang 45% sa Metro Manila at 44% sa Balance Luzon. Binanggit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na maaaring maging dynamic o pabago-bago ang resulta ng poverty incidents. In particular, self-rated poverty surveys are sensitive to inflation, particularly the price level of commodities commonly consumed, say food, transportation, etc., prevailing at the time of the survey versus what it was in the recent past. Samantala, siniguro ng pamahalaan na mas palalawigin nito ang mga programa upang tuluyang mapababa ang bilang ng mahihirap sa bansa. Dahil po dito, dahil mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos, papalawigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Kasama na rito ang mga inisyatibo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, gaya ng Walang Gutom Program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, school-based feeding programs at pati na rin ang ibebentang 20 pesos per kilo na bigas na pasisimulan sa rehiyon ng Visayas. Ayon kay Undersecretary Castro, ilan lamang ito sa mga aksyon ng pamahalaan na nais pang mapalawak ng Pangulo upang tuluyang maibsan ang nararanasang kahirapan ng taong bayan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang lahat ng mga airlines na tiyaking hindi masisira ang kanilang mga tauhan ang passport ng mga pasahero. Ito'y kasunod ng report na umano'y punit passport incident sa ilang mga paliparan sa bansa. Pabalaan ni Transportation Secretary Vince Dizon kung may makikita mang gumawa ng tampering sa mga passport, papatawan nila ng parusa ang airline company at personnel nito. Noong nakaraang linggo, isang pasahero ng Cebu Pacific
ang na-deny sa Indonesia dahil sa napunit na passport. Nagsumite na ito ng opisyal na report sa Civil Aeronautics Board. Nagpapaalala naman ang DOTR sa mga manlalakbay na tiyakin ang validity at maayos sa kondisyon ng kanilang passport bago mag-travel. Suportado ni Baguio City Mayor at Cordillera Regional Peace and Order Chairperson Benjamin Magalong ang pagkasailalim sa Comelec control sa buong lalawigan ng Abra. Samantala, nasa 400 na tauhan at 4th class cadets ng Philippine Military Academy sa Baguio City ang bumoto sa unang araw ng local absentee voting. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Magandang gabi, Grace. Ano ba ang batayan ni Mayor Magalong para sang-ayunan na mailagay sa Comelec control ang Abra? Yes, June, magandang gabi. Ang sunod-sunod na karahasan, partikular yung mga barilan na naitatala sa Abra, ang nagbunsod kay Baguio City Mayor at Cordillera Regional Peace and Order Chairperson Benjamin Magalong na isulong ang paglalagay sa Abra sa ilalim ng Comelec control. Sa about time siguro na ilagay na nila sa mall. Kung hindi pa talaga Comelec control, kailangan na siguro. Definitely, kasi mag-escalate pa yun kung talagang at this time, 2 weeks before the election, kailangan talaga well in place na yung ating security planning. Hindi bababa sa 20 na kaso ng pamamaril ang naitala ng PNP sa buong lalawigan ng Abra mula January 1 hanggang ngayong buwan ng Abril 2025. Ayon sa datos ng Comelec Cordillera, mula sa naitalang bilang ng insidente, 3 ang kumpirmadong election-related violence, habang 8 ang kasalukuyang naalam kung may kinalaman sa nalalapit na halalan. Kailangan talaga matutukan mabuti. So, I hope na yung ating security forces, both from the armed forces and the Philippine National Police, will be able to do something about it. Kaya mag-usap muna kami para at least alam namin kung paano namin i-address. Dahil sa sunod-sunod na kaso ng pamamaril sa nasabing lalawigan, nagpatupad ang Cordillera Regional Peace Order Council ng isang pagpupulong kasama ang Police Regional Office Cordillera. Dinaluhan ang pagpupulong ng mga pangunahing opisyales mula sa lokal na pamahala ng Abra, Comelec, PNP, AFP at iba pang hanay ng gobyerno upang mapag-usapan ang magandang hakbang upang mabawasan o matigil ang kaso ng karahasan. Frustrating yung sa Abra. Kaya nga tinitingnan namin kung paano ba ma-address yung tuloy-tuloy pa rin na violence sa Abra. Sa ngayon, nakalerto pa rin ang hanay ng PNP at iba pang law enforcement agency sa pagpapatupad ng kapayapaan, kaligtasan at kayusan hindi lamang sa lalawigan ng Abra pati na rin sa buong rehiyon sa Cordillera. Samantala, tinatayang 400 tauhan at 4th class cadets ng Philippine Military Academy sa Baguio City ang bumoto sa unang araw ng local absentee voting ngayong Lunes. Ayon kay Baguio City Election Officer John Paul Martin, mayroong 2 local absentee voting center sa lungsod, ang PMA at ang Baguio City Police Office para sa mga local police personnel. Ang LAV ay nagpapahintulot sa mga taong magbibigay ng mga serbisyo sa eleksyon na bumoto bago ang araw ng halalan sa May 12. June, ang mga botante ng LAV ay maaari lamang bumoto para sa mga pambansang posisyon na kinabibilangan ng 12 senador at isang party list group. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Doctolero. Posibleng bawiin ng Commission on Elections sa Comelec ang ibinigay na exemption o pahintulot sa pamamahagi ng ayuda sa ilang lugar sa Occidental Mindoro. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, nakarating sa kanila ang ulat na may isang incumbent mayor na nakita sa distribution
ng tulong. Bunsod dito, inatasan na niya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na siyasatin ang nangyari. Babala ng komisyon, seryoso sila sa kanilang kautusan na dapat hindi maabuso ang state resources para sa politika. Yung mismo incumbent na nakaupo, na tumatakbo, present during the distribution. Ngayong araw na ito ay maaari may issue namin ang SHOCOS at the same time, maaari din namin i-cancela na yung exemption na binigay namin doon sa DSWD sa area na yan. And we will also inform the Secretary of the DSWD. Una na sinuspindi ng COMELEC ang pamamahagi ng ayuda sa Batangas sa reklamo na paglabag sa distribusyon nito. Formal ng kinasuhan ng qualified human trafficking si Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at marami pang iba kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Porac, Pampanga. Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. na naisampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Dagdag pa ni Undersecretary T, sangkot si Roque bilang abogado ng Whirlwind POGO. Oras ng magkaroon ng warrant ang korte, sinuman sa mga akusado na wala dito sa bansa ay ituturing na fugitive at posibleng kanselahin ang passport. Ipapaalam rin nila sa the Netherlands government ang kaso ni Roque. Inaasahan na ililipat ang kaso mula sa Pampanga dito sa Maynila alinsunod sa kautusan ng Supreme Court. Ayon naman kay Roque, political persecution ang ginagawa sa kanya ng Marcos administration. Binigyang diin ito na walang ebidensya ang inihaing kaso laban sa kanya. Hindi anya siya umaasa ng katarungan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ngunit gagamitin niya ang lahat ng legal remedy na mayroon siya. Isinasaayos na ng Iloilo Provincial Government katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ng patakaran sa pagbebenta ng murang bigas sa probinsya. Target ng Iloilo Province na mabentahan ng tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ang nasa halos 2,000 undernourished na mga bata. Ito ang balita nila Lane Moreno. It takes a lot of money or funding. It takes a lot of logistical requirements, mobilization, and time. The beneficiaries in the nutrition program are the best, the most appropriate, and the most viable beneficiaries for the RPD at 20. I mean that 20 pesos per kilo of rice. Wala pang timeline kung kailan mabibili ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa probinsya ng Iloilo. Sa kasalukuyan, binabalangkas pa ng provincial government, Department of Agriculture at Department of Health kung paano ito may patutupad ng maayos. Ngunit naglaan na ang probinsya ng 19 million pesos na budget ngayong taon mula sa donation funds nito. Tutulong din ng Food Terminal Incorporated para sa pagbili ng murang bigas. Ang subong nga sang P20 na rice, it's good quality and it's 33 pesos from NFA. So para mabayaran ang NFA, FTI will shoulder the 650 and LGU will shoulder the 650. So 33 pesos tanan ang bayaran sa NFA, pero ang ibaligya is only 20 pesos para sa aton mga beneficiaries. Nilinaw ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. na hindi ito available sa lahat ng mga residente. Target ng probinsya na magiging benepisyaryo ng murang bigas ang halos 12,000 undernourished na mga batang may edad 1 hanggang 5. Kabilang dito ang mga kulang sa timbang o underweight at bansot o stunted. Bawat pamilya na may batang undernourished ay makakabili ng hanggang 40 kilo ng bigas kada buwan. Ayon naman sa National Food Authority, sapat pa ang kanilang supply ng bigas sa mga NFA warehouses at patuloy ang kanilang procurement ng palay sa mga magsasaka. NFA Region 6 po, we are at 18 days buffer stock po. So sapat na sapat, hitik na hitik po ang aming mga bodega. Rice-wise ho, we have 105,000 bags at 50 kilograms of NFA rice. Ang palay naman po natin, 1.5 million bags po.
So, sa Region 6 ho, marami ho tayong bodega. We have 21. And around 60 to 85% puno po ang mga bodega po natin. Samantala sa susunod na taon, target ng probinsya na magiging available ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga kadiwa centers, bigasan ng barangay at iba pang government retail stores sa Iloilo. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasunog ang sanitary landfill sa Montalban, Rizal simula kahapon, kaya binalot ng makapal at mabahong usok ang mga residente. Sa Cebu City, isang mobile siphon tank ang pinakikinabangan ng mga residente para gawing malinaw ang tila kulay putik na tubig mula sa ilog. At sa Sulu, nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 12 individual na sakay ng isang motorboat na nasiraan ng makina sa gitna ng dagat. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Montalban, Rizal, makapal na usok ang nasaksihan ng mga residente simula kahapon, April 27, dahil sa nasusunog na sanitary landfill o tapunan ng mga basura sa barangay San Isidro. Nagdulot ito ng hindi magandang kalidad ng hangin kaninang umaga na ayon sa mga residente ay masakit sa ilong. Sa abiso ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Montalban, sinabi nitong maaapula na rin ang apoy sa buong maghapon. Nailikas na ang mga residenteng malapit sa sunog at nakapamahagi na rin ng mga face mask sa mga residenteng apektado ng usok. Sa Cebu City, ibinahagi naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang isang video kung paano napapakinabangan sa Barangay Bonbon ang isang mobile siphon tank. Mula sa tila kulay putik na ilog, nagiging malinis na tubig ang inilalabas ng mobile siphon tank. Ayon sa CDRRMO, nagagamit na ngayon ng mga residente ang tubig para sa kanilang paglalaba, paliligo, pandilig sa halaman at mga hayop. At sa Sulu, nailigtas naman ng Coast Guard Station Sulu ang 12 individual nitong weekend mula sa motorized boat na ML Khalid na nakaranas ng problema sa makina 1.7 nautical miles sa gitna ng dagat mula sa mga lisindanan. Sakay ng bangka ang 7 crew nito at 5 pasahero. May dala silang nasa 1,600 na mga sako ng semento at iba pang construction materials. Hinatak na ang nasirang bangka sa Haji Warid Port Patikul, Sulu at pinayuhan ang kapitan na mag-file ng marine protest sa Coast Guard para sa documentary purposes. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Bagamat apektado ng pag-aalboroto ng Mount Bulusan sa Sorsogon ng ilang mga residente, nasa maayos na kalagayan pa rin ang mga ito ayon sa pamahalaang panlalawigan. Ito ang balita ni Brian Baldarahe, live. Magandang gabi, Brian. Ilang bang mga residente ang apektado ng pag-aalboroto ng Mount Bulusan at kumusta ba ang naging mga kalagayan nila sa mga oras na ito? Yun sa ngayon ay nasa maayos na kalagayan naman ang mga residente na naapektuhan nga nitong pagsabog ng Bulkang Bulusan kaninang madaling araw. Ito ay ayon kay Sorsogon Governor Buboy Hamor. June, ayon sa ulat ng Office of Civil Defense Region 5 at ng Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 14,830 na mga pamilya ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Katumbas ito ng 74,209 na mga individual na galing sa 6 na bayan. Kabilang dito ang mga bayan ng Barcelona, Bulusan, Kasiguran, Gubat, Irusin at Guban. Ang sitwasyon nito hindi nakakatakot unlike Mayong Volcano na may ikuan. Dito pag dumigay ito, a matter of one day, wala na yan. Yung naiiwan na alikabok, kumakapit yan sa mga bubong, sa mga dahon, pag hinangin, akala mo tuloy-tuloy. Pero yung Bulusan, kalmado na. Very clear. Akala mo walang nangyari.
June, bagamat hindi na inirekomenda pa ng gobernador ang evacuation efforts, ay ibinigay niya pa rin ang pagpapasya sa mga MDRRMO at mga barangay na nakakasakop sa mga apektadong lugar. Kaya naman sa ngayon ay nakapagtala na ng 19 na pamilya na katumbas ng 61 individual ang nasa evacuation center sa bayan ng Huban na pinaka-naapektuhan ng pagsabog. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa tulong ng national government upang magbigay ng asistensya at ayuda sa mga apektadong residente. Kanina ay may dumating ng nasa 20,000 relief food packs na ipinamimigay sa mga residente. Ngayong hapon din, inaasahan June na ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon na matatapos ang clearing operation at maalis na ang lahat ng mga abo na iniwan ng pagsabog ng bulkan. Ang Maharlika Highway, almost mga 9 kilometers. No, ang target ko 3 hours. Alas 3 ng hapon, clear na to, wala na tayong alikabok. Sa kabila nito, June, nagpaalala naman ng PBOC at ang lokal na pamahalaan ng probinsya ng Sorsogon na maging maingat pa rin sa mga ganitong pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan. Sa Alert Level 1 kasi ipinagbawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius danger zone at monitoring sa 2 kilometers pang extended danger zone sa paanan ng bulkan. Pinapayuhan din ng PBOC ang mga residente na naapektuhan ng ashfall na magsuot ng protective mask o kaya ng basang tela upang maiwasan ang delikadong paglanghap ng abo nito. Yun, kanina ay nakita din natin ang Provincial Veterinary Office na umiikot upang magturok na dun sa mga hayop gaya ng mga kalabaw at baka na posibleng pinsala na maging dulot ng abo na nanggaling sa Bulkang Bulusan. Yun. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Oy, trending ngayon na yung reklamo ng ilang mga pasahero sa airport na kung saan nagkakaroon daw ng maliit na punit sa kanilang mga passport. Kaya ang tanong ngayon, talaga bang madedenay ka sa iyong flight kapag merong maliit lamang na punit sa iyong passport? Alamin po natin. Yes, ayon sa Department of Foreign Affairs at International Rules, kapag may sira malapit sa photo page o biometric chip, valid reason yan para hindi ka payagan. Pero kung minor lang, like normal wear sa gilid ng page, immigration mismo ang may final say. Katulad na nangyari nitong nakaraan, isang senior citizen ang hindi daw pinasakay ng airline company kahit pasado na daw sa immigration. What? Staff daw ang nag-decide, kahit mismong immigration at supervisor nagsabing valid ang passport. Kaya tandaan to, huwag basta iwan ng passport sa kahit sino. Laging kumuha ng malinaw na picture ng bawat page bago bumiyahe. Kung may issue, immigration ang magdedesisyon, hindi airline staff. At kung may ganyang insidente, humingi ng supervisor at itala ang pangalan ng staff. Walang Pinoy traveler ang dapat maagrabyado dahil lang sa power tripping o palpak na coordination. Kaya po mag-ingat tayo sa susunod at syempre alamin po natin ang ating mga karapatan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Giselle Chanel, Josephine Reyes, Rolando Miranda de la Cruz. Gayon din kina Doris Mangkoy, Rael Alivo at Sauli Ancao. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At mga kasangbahay, bilang bahagi pa rin po ng advokasya ng UNTV na public service,
Malugod po namin kayong inaanyayahan bukas sa Margot Angeles City para po sa isasagawang medical mission, katuwang po ang Members Church of God International. Sa mga nais pong magpakonsulta, meron po tayong libreng medical at optical check-up, libreng salamin sa mata, dental extraction, mga gamot at legal consultation. Magtungo lamang po sa Block 58, Lot 1, Phase 5 at magparegister mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Amos 5:14 na nagsasabi, "Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay, at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay isa sa inyo, gaya ng inyong sinasabi." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.